Open sesame. Oh. Ganda. Ganda ng panahon mga par. Balik tayo rito. Ayan o, tunaw na o. Nga na. Ayan. Ayan yung yellow mga par, naging ano na, tubig na. Dahil ang temperature ay double digit na mga par, plus 11. Diyan o, ano. Mukhang totoo na yata mga par, no? Gumaganda na yung panahon. Ayos na to. So lumabas lang tayo mga par dahil gusto natin yung ng sariwang hangin. Ayan o. So yan, malamang ito mga par, ano na to, magiging tubig na rin to. Yan o, na-ice pa. Ayan. But ilang araw lang, mabilis lang to mga par, magiging ano na to, tawag dito, tubig, tutunaw. Ito na nga wala na, tunaw na rito. Balik tayo rito. Ayan mga par, dito tayo sa park pala namin. Ayan o. Dito ako nakaupo. Paupo muna ako ito, nagpapahangin. Nag-iisip ng anong mga gagawin natin next week, no? Ayan, na-share ko doon sa previous vlog ko mga par, no, na nga nakahanap na kami ng bahay mga par. So binisita nga po namin. Then maganda, no? Nagustuhan naman ni Mrs., no? Nagustuhan ko rin. Dahil yun nga, naikwento ko na naman sa inyo, no, na parang mayroon siyang dining area or yung sala namin na nasa taas. So may bintana na malaki mga par. So pagka pwede nating i-video, no? Ipapakita ko sa inyo para makita nyo rin, no? Nung nakaraan kasi hindi ko binidyo dahil may nakatira pa eh. So syempre yung privacy din nila inaano rin natin mga par. Mahirap din yung bibidyohin pa natin. Pero pag tayo na yung nakatira doon mga par, no, at nakaalis na sila, so maaari na siguro nating i-video at papakita ko sa inyo. So nagustuhan nga rin namin dahil yun nga, paglabas namin ng pinto mga par, may backyard na kami. Hindi naman siya malaki, maliit lang, pero tatlo lang naman kami mga par. So kasya na sa amin yun. Para lang may mag-iyaw-iyaw tayo doon, no? Pag nagkakape, pwede din tumatambay, no? So and ayun, medyo malapit din sa school nila, isang sakay lang mga par. So ang may-ari nga, no, medyo maayos din at Pinay din yung asawa. So nag-deal kami mga par, no, at sabi ko nga sa kanya nagustuhan namin, and tinanong ko sa kanya kung may requirements, no. So pinrovide namin, pagka uwi namin mga par, binigay namin sa kanya, no, kung ano yung mga kailangan. So ayun, wala na naman siyang hiningi, no, na bago mga par. So i-credit check pa daw kami. So normal naman yon. And then ayun nga, may ano na siya, may nag-message siya na gusto niya kausapin yung aking landlord mga par, no. At may problema nga mga par dahil ano pa, no, hindi ko pa nasabi sa aking landlord na lilipat kami. Sabi ko nga sa kanya na kakausapin ko muna yung aking landlord, no. At hindi naman ano to mga par, no, na talagang lilipat agad tayo. So may oras pa naman din sa landlord sa side niya, no. Hindi naman tayo agad-agad na talagang lilipat, no. So may kinausap ko nga yung landlord ko dito, no, tinawagan ko siya, and sinabi ko nga sa kanya na balak naming mag-move out na, no, dito sa kanyang unit, no. And okay naman siya mga par, no. Wala namang naging problema. Sabi niya, sige,
ah, tinanong ko nga, sinabi ko nga sa kanya yung ano mga par, no, yung aming yung deposit, no. So meron kasi kaming hanggang April pa katapusan sana mga par. May deposit kami na isang buwan, no. So ano yun, kaya sabi niya hanggang May kami, hanggang end of May kami dyan. So ang ano lang doon ang problema mga par, no, naging problema dahil doon nga sa nakuha namin bahay, no, na hindi pa naman kami nagpirmahan ng agreement mga par, no. Pero ano alis kasi yung nakatira doon April, no, first week of April. So kailangan makalipat na kami. So ang akala ko kasi makakaano kami ng April, no, end of April. So yun nga, sabi niya hanggang May, no. And then nag-usap nga kami ni Mrs. kagabi, and sinabi ko nga sa kanya na yung May, no, yung April hindi na kami magbabayad. Tapos yung deposit namin ng May, yun yung ibabayad doon mga par, no, sa April. So parang hanggang April na lang kami. Pero yun, sabi ko kakausapin ko muna yung landlord. So kinausap ko nga yung landlord kaninang umaga. Nakita kami rito dito sa lobby mga par, no? And sabi niya, yun nga, hindi niya magawa rin dahil yun nga, nakaano na rin yung mga bills niya, no, na yun, hanggang April nga rin. So kailangan naming tirhan talaga hanggang May, end of May mga par. So naintindihan din naman natin yung landlord dahil syempre may mga nakaano na yun sa mga bills din niya mga par, no. So mahirap na rin sa kanya, no, na mag-adjust, no, na ganun, no. So ayun. So naintindihan din natin yung side niya. Yung landlord ko pala mga par dito sa tinitirhan ko, wala ako naging problema. 2 years kami, no, next month, no, magto 2 years kami diyan. Wala ako naging problema diyan mga par. Mabait, no, yung landlord. Pagka tinawag mo, may kailangan ka, no, madali siyang kausapin. At yun nga, hindi ako nagka-problema, no. Hindi rin siya pumupunta palagi diyan sa unit ko. So kung kung gusto niyang bumisita, no, tinatawagan niya ako kung pwede. So nagpapaalam siya. So ano, formal mga par, at mabait yung aking landlord, no. And yun, sabi ko sa kanya, hindi naman namin gustong umalis. Pero yun kasi, sabi ko hindi na namin kaya yung ganong kalaking rent, no. And yun, gusto namin mag-move out. And para rin maiba naman mga par, no. So okay na yung experience natin dito ng 2 taon, para masubukan naman natin yung iba, no, na ano natin. And kailangan din yan talaga natin para makatipid din tayo, para bumaba yung rent ng bahay. So ayun, tinawagan ko mga par, no, dahil nga hindi kami hindi nag-ano yung itong landlord ko na to, na hindi daw pwede, no. So yun, tinawagan ko yung lilipatan namin, yung landlord din doon. Sabi ko sa kanya na hanggang end of May pa kami dito. So ngayon March pa lang, April first week lilipat yung nangungupahan din sa kanya. Sabi ko sa kanya, gusto namin yung lugar mo, gusto namin yung inyong pinaparentahan. Pero syempre sinabi ko na yung totoo na hanggang May pa kami rito. So kung sabi ko sa kanya, kung may titingin or may kukuha, so ibigay nyo na lang, no. Kami naman ay sabi ko wala namang problema sa amin. And ayun, sabi ko sa kanya, pero kung sa May wala pa rin nakakuha or available pa rin, sabi ko gusto namin yung lugar mo, gusto namin sa amin mo ibigay, no, kung May, no. Dahil syempre inaano rin natin yung yung side din ng bagong landlord mga par, yung ilipatan namin. Syempre gusto rin niya kumita, no. So di ba, sabihin natin yung totoo na gano'n, para kung gusto niya paupahan sa iba, kung gusto niya patignan sa iba, wala namang problema doon, no. So maghahanap ulit tayo ng iba nating marirentahan pag gano'n mga par. So gano'n lang. So ayun, at minessage ko nga siya agad nung umaga mga par, ito pagkatapos kong ayun nga, sabi ko sa kanya na yun, hindi pumayag, no. At nag-reply siya sa akin mga par na na kaya niya akong hintayin, kaya niya kaming hintayin hanggang second week of May, no. Doon kami mag-start ng aming lease, no. And yun, sinabi ko kay Mrs. and okay kami doon mga par, no? Okay kami doon second week of May, no, dahil di ba,
Pero pag kung sinabi niyang April, yan, syempre hindi kami papayag dahil 'di ba, hindi pa naman kami nakatira doon at magbabayad na kami. So magbabayad pa kami rito, tapos magbabayad pa kami doon, madodoble kami mga par, no. So buti na lang pumayag siya mga par na second week of May kami mag-start. So ayun, sabi niya kung gusto niyo mga April, end of April, third week or end of April, magpirmahan kami ng agreement, no, kontrata. At ayun, pero mag-i-start kami ng lease namin second week of May. So pwede na rin yun mga par. Maglilipat pa lang ngayon, dahan-dahanin naming lipat. And ano naman to, wala naman kami masyadong gamit mga par, no. Mga damit-damit lang. Yung pinakamalaking gamit namin itong kama, no. Yung aming kama, dalawa. So yun lang yung malaking gamit namin. And ayun nga, ito tumawag pala sa akin si Kabayan Pedro Roque, no. Tumawag pala sa akin si Kabayan Pedro Roque din ngayon na handa rin tumulong sa atin mga par, no, kung maglilipat tayo. Pero ang bala ko kasi din, kung talagang hindi kasya sa sa mga si Sir Ali pala, no, gusto rin tumulong sa paglilipat natin, no. Maraming mga gusto tumulong din ng mga kababayan natin. Pero ang bala ko kasi mga par din, kumuha na lang ng yung truck, no, na kasyang ilagay lahat, no, para isang biyahean na lang, no. Kasi syempre yung kama kasi hindi malaki yung kama namin mga par, twin size, no. So hindi yun matutupi. So talagang iano mo yun, iano mo ng buo, no. So malaki-laki mga par, no. So titingnan pa natin kung kaya namang anuhin yung mga par, no. Pwede, no. Pero kung kailangan natin kumuha ng truck, no, malapit lang din naman, gagawin natin para isang biyahean na lang mga par, no. Karga na lahat, biyahe doon. So ilalagay na lahat doon. So ayun. Ayun, salamat, no, doon sa bagong landlord na namin, magiging landlord namin. Although hindi pa naman kami nagpirmahan ng agreement, marami pa rin nangyayari. Malay mo maibigay niya sa iba, or diba? Pero sabi naman niya kaya niyang hintayin hanggang second week of May. And then sabi ko okay. Sabi ko kami doon, okay kami doon, no. So ayun mga par, no, yun lang, no. At ayun nga, kung sinabi naman natin lahat ng wala naman tayong sikreto mga par, no. Sabi natin lahat ng to, sabi natin yung pero siyempre lang yan mga par, no, intindihan lang, no, sa side mo at sa side din ng landlord, no. Hindi naman po pwedeng puro side na lang, di ba? Kahit ikaw yung mangungupahan, no. So siyempre anuhin mo rin, no, intindihan mo rin yung side niya. So ganun lang, no, parang lang, no, para hindi kayo magkaanuhan, yung intindihan lang mga par, ang kid yan, no. Ganun talaga, no, dahil lahat man tayo dito ay, diba, may mga binabayaran din, may mga plano na tayo, no. So kung saan lang tayo, kung makiusap tayo, kung hindi naman tayo mapagbigyan, okay lang din, no, par, no? Ganun talaga. At ayun lang, no. Yung problema natin, yun nga, yung akala ko hindi ko makukuha, no. Akala ko hindi papayag yung bagong lilipatan namin, no. Dahil kung hindi siya mag-a-adjust ng May, so hindi talaga para sa amin yun mga par. So maghahanap kami ng iba. So ayun na, buti na pumayag, no. Pero hopefully mga par, no, sana makuha namin. Sana makapag kami ng kontrata, no, para talagang maano na para sa amin na yun, no. So doon kami titira. Dahil maganda rin talaga ang pwesto mga par, no. Maganda, no, nagustuhan ko rin. So hindi lang ako, si Mrs. din, no. At malamang si Inday, hindi pa niya nakita pero magugustuhan niya yan. Dahil alam ko naman kung anong gusto rin ni Inday. So ayun lang mga par, no. Maraming salamat pala, no, sa kagabi pala anong tawag dito, nag-live mga par, no. And record breaking yung live namin dahil dun sa Pinoy Tembayan. Dahil ang tawag dito, nabot kami ng 5 oras mahigit mga par, no. Kaya mag-alas 3 na yata kami natapos. Matagal, no. Marami kami nakapagkwento, marami kaming napag-usapan, no, kung mga buhay Canada lang din. And ngayon nagpapasalamat kami at umakyat sila Nardino TV, no. At mga par, umakyat din si True North Pinoy, shout out, no. Na-meet natin si True North Pinoy. Maraming salamat. And syempre maraming salamat din True North Pinoy sa panonood sa ating videos, no, mga vlogs. Maraming salamat.
Ayun. Ano naman mga paano, parang nakakatuwa lang dahil yun siyempre yung mga vlog natin, ano ba namang vlog natin to, 'di ba? Ano lang, kumbaga kwentong buhay lang natin, 'di ba? Pero nagpapasalamat tayo na nanonood pala sila, no? Nakasubaybay din sa atin. So maraming salamat. And ayun, nalaman natin yung mga hobbies ni True North Pinoy, no? And ayun, napakaganda mga par, mga ano, no? Kung napanood niyo yung live, mga ano siya, mga race ng ano, ng drone, no? Mga drones. Matibang drones, no? So kabisado ni True North Pinoy yung mga ano, mga drones, no? Yun yung mga hobbies niya, no, sa ngayon. Pinakita din niya yung mga yung mga drones niya, no? Kita rin natin. And yung experience ni True North Pinoy dahil matagal na rin siya rito ay talagang ano, nakakabilib, no? Nakakabilib. Yung iba hindi ko naiintindihan mga par dahil mga yung sila Nardino TV at saka si Parmark na yung nakakaintindi, si Par David pala din dahil mga IT ano yun, mga IT topic, no? So pero marami tayong natutunan, no? Sa ano natin doon sa live, no? Sa mga buhay din nila, no? And napapasalamat din tayo na pag-connect tayo sa iba't ibang Pilipino rito, hindi lang dito sa Ontario, sa British Columbia din, sila Paruel sa Winnipeg, no? And ayun, maraming salamat. And sana yun na tuloy-tuloy natin yung ano, or ituloy-tuloy namin tong talagang tambayan mga par, no? Dahil laking bagay. Marami tayong nakilalang Pilipino at talagang every live namin mga par may matututunan ka talaga, no? May mga experience sila na sinishare din doon yung mga matatagal na rito. So ayan, maraming salamat mga par, no? Sa lahat po ng lagi nakasuporta sa atin. Shoutout din pala kina Ate Vina and Kuya Mon, and Ate Wanil and Kuya Roland, shoutout. And syempre Kabayan Pedro Roque, shoutout. And ang aking City Alliance family, shoutout sa lahat, no? Sa lahat po ng laging subaybay sa atin, mga silent viewer, maraming salamat po. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par, no? Mag-iingat po tayong lahat and enjoy natin tong magandang weather dito ngayon, no? And yun, maraming salamat. To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye.